Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Grabe mga ka-Wonder. Grabe na itong playbook. Grabe na yung garapalan, ano. Grabe. Ngayon sa Senado dyan, nagkaroon ng dalawang sesyon. Hindi dumalo itong mga 18 Marines na inibita sila, bagkus doon dumiretso sa office ni Senator Robin Padilla. At doon sila nagbigay ng kanilang mga saloobin, no? Parang doon nila inilabas, imbis na humarap sila sa Blue Ribbon. Kaya galit na galit itong si Raffy Tulfo at may mga patama, patutsada, no? Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Marami pong salamat. Grabe na mga ka-Wonder. Ito yung sinasabi ng The Art of War, no? Yung pagbaligtad. Kasi kalat na kalat mga ka-Wonder na ang naratibo nga na kinutuya itong dating majority na minority ngayon na kampo ni Senator Alan, na yung mga uupo dyan, gaya ni Marcoleta, ni na Joel Villanueva, na siyang magdidinig sa Blue Ribbon, ay implicated at kasabwat at kakasuhan nga ng plunder. Kaya itong paniniwala ng taong bayan, of course, gumawa sila ng dagdag sa script, na itong mga nakatanggap naman ng maleta, kung mapapansin yung mga ka-Wonder, very obvious. Lahat ng kalaban lang ang nakapangalan, samantalang wala sila. At mukhang nagkamali silang mga ka-Wonder dahil itong si Loren kasama ron sa listahan ng tumanggap. Lumipat na sa kanila, no? Dagdag pa dyan, itong congressman na sumugod nga dyan, ano? Na hindi nga nagustuhan yung kanilang pagdagdag sa script din, no? Dinagdag nga rin nila itong si Erwin Tulfo, itong banat nga ni Baligod na magkaroon daw ng statesmanship. Alam mo, binaligtad na naman nila. Kasi nga malapit na yung impeachment trial Talagang gagawa sila. Pero itong mga ito, ang naniniwala lang nito walang mga DDS. At paunti na naman paunti mga ka-Wonder. So gumawa sila. Para nga naman fair, ano? Si Marcoleta, Blue Ribbon, implicated. Gawan na. Parang ang nangyari sa opinion, sa isip ng taong bayan. Gawan din natin. Lagay natin si Erwin Tulfo na implicated din. Na wala siya dapat karapatan mag-imbestiga dahil siya ay kasama sa maleta. Mga ganung kwento nila, no? Sino kaya director nito, no? Ito yung nakukuha nila sa tingin ko dun sa mga opinion ng mga nababasa nila from the content creators at sa iba pang mga resource person na naimbita. At ngayon kasama na si Raffy Tulfo, kasama si Tito Soto, kasama pati yung mga prosecutor dun sa side ng House of Representatives, sinama din nila. Ang tindi, ano? Grabe itong script ng mga 18 basurero, tinawag nga ni Senator Raffy na 18 kargador, no? Basurero ang tawag naman ni Attorney Claire Castro. Kasi mga ka-Wonder, ultimo grade 1 nga sabi nila kung itong titignan yung ganitong script, no, na may bago na naman at na natataon, napapanahon, no, dahil nga nagkaagawan ng posisyon, talagang desperado na nga itong mga sinasabing DDS block. Dahil paubos na sila ng paubos. Sabi nga ni ni Ombudsman Remulla, 5 ang maidadagdag sa mga aresto. Biruin nyo yun, mauubos na sila. Kaya they are now in a desperate situation na dapat mag-move sila. Ito na, sinama na nila si Erwin. At kung sino-sino, si Raffy, hindi na pwede isama yun dahil ang daming pera niyan. Kaya silang pagbabayaran yan mga yan dahil kumikita yan sa YouTube. Ilan followers niya, million followers niyan. At of course, yung mga pagkikita niya sa media, kung negosyo pa. No? Kaya, hinahanap nila yung mga, kagaya nito si Erwin Tulfo, naka Blue Ribbon chair. Nakatumbas ni Marcoleta nung time noon na hindi naman binigay. Dahil si Pia ang actually Blue Ribbon, itong si Pia. Pero ang umaakto, itong sila Marcoleta, tsaka itong si Cayetano. Pero hindi dumalo itong si Cayetano at Marcoleta, no? Itong 18 Marines sana daw darating sa sesyon. Ewan ko kung totoo, no? Kasi kung totoo, ito na naman yung sablay na script. Nung pumunta sila dyan, sabi ni Erwin Tulfo nung isang araw pa, isa-cite sila in contempt kapag hindi sila pumunta, ganito, ganyan. At eto naman si Baligod, gumawa naman ng
kanyang statement dun sa office ni Senator Robin. Hindi raw sila pupunta kasi site daw sila in contempt. Ba't pa kayo pumunta kung alam mo naman last week pa? Siguro planado na naman daw na talagang doon dadausin sa office ni Senator Robin, mga ka-wonder. Para doon din sila magsagawa ng pandinig. At idinagdag nga, no, itong abogado na to, no? Siya na yung spokesperson, Dapat hindi yan sa mga kagaya nung ginawa ng pagdinig, siya na nagsasalita. Kala mo resource person na siya. Sabi nga ng mga abogado, ang abogado hindi ka nagdadaldal. Ikaw ay nagbibigay lang ng advice kapag hinihingi sa iyo ng kliyente mo. Pambira itong si Baligod, Siya na mismo nagsasalita, Matatawa ka talaga, no? Kaya galit na galit itong si Raffy Tulfo. Panoorin natin yung video, mga ka-wonder, kung ano yung sinabi niya dito sa tinawag niyang 18 Cargadores, no? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines ay isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio, at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir, Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr.
There is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Mutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga malitang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villar's. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record na money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi niyang Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Itong magreklamo na wala ka sa front page,
Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may historyan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair. So yun mga ka-wonder, ang manifestation ni Senator Erwin patungkol dun sa mga Marines, na tinawag niyang kargador, sindikato, mga ka-wonder, ang tawag niya rito sa mga to. At yun nga, dinamay pa tong si Father Flavie. Alam natin si Father Flavie ay very vocal sa kanyang mga nararamdaman, At of course, galit sila dyan nung mga nakaraan, binanatan din niya ng mga DDS, kung ano mga nilalagay dun sa kanilang mga paghahalungkat. Na ito raw si Father Flavie is nag-follow daw o subscriber ng isang maraswang site para mga ganun, kung ano mga nakita lang. Ngayon, sinama naman nila sa maleta. Grabe mga ka-wonder. Kaya itong ginagawa nila ngayon ng pambabaligtad, na sinabi nga nakita nga ni Senator Erwin, yung mga lapses, yung mga butas na nag-deliver dito sa lugar daw ni Father Flavie, pinagtanggol siya ng isang kaparian din na wala naman daw ganun, may sinabi siya, parish ba yan o walang ganung such thing na na-mention, wala raw, parang ganun na sinabi ng pare. At ganun din daw dito sa sa pag-deliver dito sa ay Tito Sen, yung kanyang alalay pumanaw na, matagal na. Pati itong pagpapalit daw ng phone
na papalitan daw ng iPhone 16 ba yan? At that time, wala pa yung sinasabing modelo ng phone na yan. No? Kaya ang daing butas nitong mga 18 Marites na to na naging 16 na lang. Sabi nga ni Baligod, 16 ex-soldiers. No? At ang galing nila magbaliktad dito sa sinasabing lang DDS playbook na napapanahon nga, no? Dahil nakita nila, desperate sila eh. Inagaw muli, nakuha muli sa kanila yung majority. At soon enough, mapapalitan din siya. Kaya hindi nagsisisipot itong si Cayetano na may history na nga yan, mga ka-wonder. Way back nung siya po ay naging House Speaker, no? Ay hindi niya grinant o hindi niya tinupad yung usapan nila ni Lord Velasco. At kinandado nga itong House of Representatives, no? At grabe, siya rin ay napalitan, ano? Nagpahirap muna siya pero eventually siya rin ay pinalitan. Kaya it will go down the history na talagang pagtatawanan siya. Sana man lang iwanan niya magandang legasiya. Lalo na kung kiniklaim niya na Kristiyano siya. Pero mo isang hindi mo panalig sa pananampalataya, binara ka. Ginamitan ka, no? Nasabi even Satan, the devil himself, when he was attempting, no, or trying to tempt Jesus, to make Jesus fall into sin, temptation. But he failed. So, in desperation, anong ginamit niya? He quoted Bible verses. So, kahit naman hindi diretso ni Senator Erwin, sino ba naman mahiling magkukokot ng Bible verses? Diba? Diyan na sinutukoy niya. Si Marcoleta, at saka itong si Cayetano. Lalo si Cayetano. May pa Psalm 23 pa sa likod niya. Diba? Sinasabi nga na even devil himself or Satan, kapag naging desperado ay nagkukot ng Bible verse. No? Iyon yung parang pinaka sinasabi ritong kumbaga tagapamagitan, ano? Na siyang sinasabing that will weather the storm kapag naiipit. Sabi nga ni Senator Lacson, if the fact is on your side, pound the fact. If the law or the legal is on your side, pound the law. But if the law and the fact is neither on your side, pound the table. No, ibig sabihin, wala na eh. Wala rin sa iyo yung fact. Pati yung batas or legal. Anong gagawin mo? Dadaanin mo na lang sa pound the table. Kunyari, galit ka. Kunyari, ganito, mag-cite ka ng Bible verse. Yun ang tinutukoy dito, no? Para ikaw ay makalusot at medyo somehow mawala yung attention na hindi ka na nahuhulit, nagigipit. Yun ang nangyayari, mga ka-wonder. Kung sino-sino na lang at nadamay na itong si Loren at itong magkapatid na Villar, nadamay din, mga ka-wonder. So, yun yung kaganapan ngayon at abangan natin, mga ka-wonder, sa mga susunod pang hearing. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung sinagawang blue ribbon dyan ngayon sa Senado na siyang talagang binanatan sila ni Senator Raffy. Dinamay pa at naging damay nga na-discuss na nadamay si Father Flavi at itong sila Loren at kung sino-sino pang mga senador dyan at congressman. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.